Hello everyone and hello Virgo. Ito ang inyong April 2025 reading and sisimulan natin sa inyong general reading. Tapos tayo ay bubunot ng cards for advice cards. So, kuha muna tayo ng cards. Ito ang inyong general reading. Okay? Kung bago kayo sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para mayroong positive energies ang lahat. Okay? So, tingnan natin ano bang meron. Virgo, you have the High Priestess here and the Death card. Ikaw ay nakikita ko rito na parang andito kayo sa punto na parang marami kayong alam, marami kayong alam, no? Feeling mo may mga na-discover ka na parang feeling mo, okay, nasa akin ang alas, ganyan. Yung mga ganung feeling. Meron din dito ang pakiramdam na may mga binabalak kayo na gustong gawin or baka may gusto kayong sabihin, ganyan. But there are many things na hindi mo sigurado din kung ano bang dapat mong gawin. Hindi mo naman sigurado sa sarili mo kung ikaw ba ay dapat na maging mas matapang or kailangan ng pagpakumbaba or magkaroon ng konting anong tawag doon? Magkaroon ng konting pasensya. Nakikita ko din dito na yung ikaw mismo ay may pagbabagong nangyayari sa'yo. May mga bagay na nangyari in the past na nagbago ka. Ngayon, mas nagiging sabi natin kung mas matapang kang tao or baka naman naging mas mabuti kang tao or may mga naisip ka na gusto mo nang tanggalin sa sarili mo na katangian mo. At ito yung mga nangyari noon na ikaw ay parang pakiramdam mo ay hindi ka masyadong okay. Right? Ngayon, may mga cards dito na medyo hindi siya ganun ka hindi sila tahimik, no? Meron ditong, you have the Judgment card. So, sinasabi dito na may bagong ikaw eh. May bago talagang ikaw. Na gusto talagang, na sinasabi sa'yo na ito ang gawin mo. Minsan parang pagka alam mo yung may galit ka, pero mayroon sa sarili mo nagsasabi na pwede mo tong baguhin. Pwede mo tong gawin in a way na ganito na mas nakakabuti para sa ibang tao, mas nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo, ganyan. So, kumbaga, being a bigger person. At the same time, Virgo, you have the Emperor card. Sa surface, alam mo yun, kumbaga kung titignan ka, parang napakatapang mo, parang napakalakas mo. May mga gusto kang mangyari na napakiramdam mo dapat ikaw na yung masunod, dapat ikaw yung ganyan-ganyan. Pero sa loob mo, madami kang tinatanong sa sarili mo kung tama ba yung mga yun. Hindi siya ganun ka-komportable para sa'yo kasi parang may mga iniisip ka pero may mga gusto kang gawin. Kumbaga, parang kang hindi nagiging totoo sa kung ano yung nararamdaman mo. Baka hindi ka nagiging totoo sa mga sinasabi ng sarili mo. Kasi magkaiba yung pinapakita mo at magkaiba yung nasa isip mo. Next is you have the Seven of Pentacles. May iba sa inyo in April 2025 ay baka may hinihintay lang na reward, baka may hinihintay na tao na magsalita sa kanila, baka may hinihintay din na konting makukuha, no? May something kayong makukuha eh. May hinihintay kayo, may inaabangan na swerte. Hindi ko alam kung anong klaseng swerte to. Baka may utang sa yung isang tao, yung mga ganon. Something about that, no? Let's see. You have the Strength here and the Queen of Swords in reverse. Yung mga tao around you, may mga specific na tao for you na hindi na nila mapigilan yung sarili nila to keep themselves
alam mo, hindi na nila mapigilan na siguro magalit or siguro sabihin yung masama ng loob nila. May mga sitwasyong ganito, pero ikaw din mismo, pag nangyayari ito, no, ikaw mismo, nawawala din yung balanse mo. Nawawala din yung tamang pag-iisip na ito yung dapat sabihin, ito yung dapat ganyan. So, ito yung mga nakikita kong mga nangyayari around you. And hindi ko sasabihin kung tama ba to o mali kasi hindi naman siya sinasabi na i-correct ko or what, okay? Pero kung ano bang advice sa'yo, Virgo, you have the 8 of Cups here. Ang advice sa'yo is iwanan mo na yung mga pakiramdam na nagpapabigat sa'yo. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano yung mga bagay na dinadala mo hanggang kahit sabihin mong hindi wala naman akong ganyan ano lang ako, happy lang ako, ganyan. Hindi meron talaga ditong nasa sa loob mo na tinatanim mo, binabalik mo. Ano yun? Kung sinasabi mo na ikaw hindi, yung mga ganitong tao na to hinayaan ko na. So baka mas mayroon pang ikaw kailangan pang isipin. Meron ka kasing dalahin na hindi na importante. Iwanan mo na siya kasi kung hindi mo siya iiwanan, wala kang balanse sa buhay mo. Hindi ka nagkakaroon ng peace, hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. And dahil dala-dala mo to, kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, kahit anong klaseng paghahangad mo ng mas magandang buhay, ng mas magandang kung ano, hindi mo siya makuha kasi may dala-dala kang mabigat, may nagpapabigat sa'yo. And ito nga, yung mga pakiramdam mo noon, mga hinanakit mo, o yung mga pinanggalingan mo noon na kumbaga, baka may mga nasirang tiwala na dahil sa ginawa ng ibang tao, ay yun yung ginagawa mo sa lahat ng ibang tao. So, pwedeng wala ka namang sama ng loob, pero daladalahin mo pa din yung mga negative experience noon. So, itong mga to, baka nagkakaroon ka ng limitations, nagiging limitado yung pakikisalamuho mo sa ibang tao. Okay? So, kuha tayo ng advice cards. Ang first advice card mo is gratitude and appreciation. Yung iba sa inyo baka kailangan talaga na pag-appreciate kung ano ba yung mga meron mo around you, and you really just need to take the time para sabihin na, uy, salamat naman at yan, ito yung ganyan, ito yung mga nangyari at ito yung mga binigay sa akin ng Diyos. Okay? So, next advice card is clear out the old. Ayan. Ano ba yung mga luma na hindi na nag-work for you? Ano ba yung mga bagay na hindi mo na dapat na pinapansin sa sarili mo, na hindi mo na masyadong binibigyan ng energy? Baka naman may mga kailangan kang tignan sa sarili mo kasi sinasabi dito na dapat huwag kang maging bias kung ano yung mga nangyayari around you. Kumbaga kung ano yung mga personal mong gustong mangyari, tanggalin mo muna yon and isipin mo ano ba yung mga luma na hindi na nagiging tama. Okay? So, ayun yung mga sinasabi rito. Okay? Next advice card mo is get to know each other. Yung iba sa inyo baka may bagong kaibigan, may bagong nakikilala, ganyan. Baka may bago kayong nagiging tawag doon, nagiging kalandian. Who knows? Diba? Wala namang masama doon. Learn to meet another's need for love. Yung iba sa inyo baka naman may asawa na or meron ng, alam mo yun, may jowa na, ganyan. The thing is, kailangan mong intindihin yung tao. Kailangan yung maintindihan yung isa't isa. Okay? Next advice card is service. I feel good when I can help others. So, tignan mo sa sarili mo, ano ba yung mga nagbibigay ng happiness for you? Baka naman, pagka nakakatulong ko sa ibang tao, magkakaroon ka ng pakiramdam na contented ka. Alam mo yun, may mga ganung feeling na parang kung buo yung loob mo na tumulong para sa iba, and makita mo nakatulong ko sa iba, ang laki nung happiness na dulot nun. Ang laki nung happiness na ma-feel mo na
may kwenta pala ako kasi nakatulong ako sa ibang tao. Yun yung importante doon, Virgo. Next, advice card mo is fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So, ang dami mong ginagawa, ang dami mong takot, pero yung mga takot na na-feel mo pagka meron kang sinusubukang bago, pagka meron kang ginagawang let's say hindi ka sigurado sa mga nangyayari, huwag mong masyadong bigyan ng meaning yung mga takot mo, kasi alam mo dapat sa sarili mo na sumusubukan ng bago kasi gusto mong ma-realize kung paano ka ba magiging mas closer doon sa energy ng pagmamahal. Okay? So, next advice card mo is treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Yung mga taong na meron around you, yung mga hindi ka naman inaaway, alam mo yun, yung minsan kasi baka ikaw yung nagko-close ng pinto para sa ibang tao. Ibang kaso yun. Syempre dapat mas binibigyan mo din dapat sila ng pagmamahal. Kasi hindi naman sila yung nagsara ng pinto kundi ikaw eh. And kailangan mong ma-realize din na yung mga tao na nakapaligid sa'yo, baka kailangan mo din silang mapansin. Baka kailangan mo lang din silang mabigyan ng konti pang pagmamahal. Okay? Kasi baka kulang yung sa part na yon. So, hindi dahil sila ang KSP, hindi sila kulang sa pansin, but baka ikaw nga ay kulang ka sa expressions. Next is connect with crystals. Marami sa inyo baka magkaroon ng konting tulong pagka mag-connect ka sa crystals. Look at what are your, tignan mo kung ano ba yung mga pangangailangan mo. Kung pera kailangan mo, di sige, why not? Pero kung feeling mo ay kulang ka naman sa pagiging sensitibo sa ibang tao, or baka kailangan mo ng konting realization kung ano ba yung mas importante, or baka ikaw ay kailangan ng magkaroon ng konting grounding, then subukan mo yung mga crystals na makakatulong for you. Next is journal. Ano ba yung mga nararamdaman mo? Ano ba yung naiisip mo? Isulat mo yung lahat. Isulat mo lahat. I-express mo yung sarili mo by doing journaling. Mag-journal ka, magsulat ka sa isang diary kung ano ba yung mga nararamdaman mo, nakikita mo na experience mo. Then, basahin mo ulit sila. After a few days, basahin mo. Baka mas maintindihan mo yung sarili mo dahil doon. Kasi minsan yung mga biglaang desisyon, mga biglaang sinasabi at iniisip, kung babasahin mo siya ulit, kung babalikan mo siya, parang baka ma-realize mo lang doon, baka maisip mo doon na bakit ko nasabi tong mga to? Bakit ito yung mga naiisip ko? Hindi naman to yung dapat na, alam mo yun, baka doon mo makikilala yung sarili mo, and yun yung maganda doon sa journaling. Next is rest. Baka kailangan niyo magpahinga, kailangan niyo konting relax lang na wala masyadong iniisip. Huwag kang unang masyadong maging mapag-focus dun sa isang bagay na hindi naman talaga importante. Minsan kasi nagiging hyper-focused ang mga tao. So, ikaw ba kailangan mo lang magpahinga ng konti, alright? Next is if you believe. Kung maniniwala ka sa sarili mo na kung ano man yung mga hiling mo sa buhay. Kung maniniwala ka lang, meron at meron yan, nasa'yo at nasa'yo yan. Hindi naman ito magiging imposible kung ikaw ay maniniwala. Hindi naman ito magiging mahirap abutin, kasi kung maniniwala ka at gagawin mo naman ang lahat, bakit hindi mo makukuha? Hindi ba? Next is reconsider. Sa lahat ng naiisip mo ngayon at mga mabibigat mong gustong gawin at sabihin, baka naman kailangan mong i-reconsider yung mga yon, kasi baka ma-realize mo na okay, may mas maganda pa palang paraan para gawin itong mga bagay na to. Hindi mo kailangan na magkaroon or bumigay ka sa mga pagkakataon na ikaw ay mahina or ikaw ay may nag-iisip na hindi masyadong maganda. Minsan baka kailangan mong mag-relax ng konti. Baka kailangan mong mapag-isip-isip ng muna, kasi mukhang madami kang
gustong sabihin Virgo, mukhang marami kang gustong mangyari So, pag-isipan mo siya ng konti, okay? Next is gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's like a healing balm, like the warmth of the sun. So, maghanap ka ng isang gusto mong pagpasalamatan. Ngayon, or kahit sa noon, isipin mo yun, tapos magpasalamat ka. Imagine mo, alalahanin mo yung mga yon. Isipin mo ng isipin yung mga bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Pag punong-puno ng pagmamahal ang sarili mo, ang katawan mo, sobrang ganda ng magiging epekto nun sa'yo. And baka dun ka magkaroon ng konti pang realization, so why not, no? Next is forgiveness. Okay, yung iba sa inyo baka kailangan talaga to. Healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Isa sa pinakamahirap na gawin ay magpatawad ng another tao. Mahirap ito kasi minsan may mabigat, baka may mabigat na nangyari, minsan may paulit-ulit na nangyayari. Pero kailangan mong maging forgiving. Kailangan mong maging mapagpatawad. Hindi ibig sabihin nito na papaulit-ulitin mo lang yung ginagawa nila. No, hindi ganon. Pero magpapatawad ka kasi baka naman ikaw din mismo may nasabi kang hindi maganda at some point. So, magpatawad ka para din naman sa sarili mo. Hindi yun para sa ibang tao, but ito ay para sa sarili mo. Yun yung hirap ang mga tao kasi hindi rin nila na-realize na akala ng mga tao pag nagpatawad sila ay para lang yun sa isang taong gusto nilang patawarin. Pero pag magpapatawad ka, yung epekto nun sa sarili mo, napakalaki. Kasi nababawasan ka ng dalahin, nababawasan ka ng iisipin, tapos yung thought na nag-forgive ka, ang ganda ang ganda ng magiging galaw sa energies mo. Okay? Next mo is purple, third eye and clairvoyance. So, kung ano yung mga nakutob mo, sundin mo lang siya kasi baka yun yung magibigay sa'yo ng konti pang liwanag. Next is water, emotions, initiation, and rejuvenation. Yung iba sa inyo baka kailangan umiyak or kailangan mag-swimming, baka kailangan magkaroon ng konting linis sa katawan. Hindi ko ibig sabihin na madumi kayo, but ibig sabihin nito is may cleansing effect kasi yun. So, pagka makukuha mo yun, baka magkaroon ka ng konting ideas na parang, ito pala yung pakiramdam nito, ito pala yung pakiramdam pag tinanggal ko yung mga ganitong feelings sa katawan ko, ganyan. Okay? Next is let go of guilt. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done. And trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. So, tanggalin mo na yung feeling na guilt. Tanggalin mo na yung feeling na ikaw ay may nasabi sa ibang tao, may ginawa ka, meron kang, alam mo yun, tanggalin mo na yun. Kung gusto mo, gawin mo yung paraan kung para matanggal mo yung kung anumang feeling na yan, no? But, tanggalin mo na yun kasi pagka hinayaan mong mas liwanag lang yung energy mo, then mas makakatulong pa rin yun sa ibang tao. Walang tulong yung guilt para sa iba. Focus on your priorities. When you put your focus where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. So, tutok ko lang kung ano yung mga priorities mo. Isipin mo, ano ba yung mga yun? Oras ba yan with family? Trabaho ba yan? Makausap yung mga taong gusto mong kausapin? Yun yung gawin mo. Yun yung i-focus mo. Minsan kasi baka pinapaalala na sa'yo kung ano ba yung mga dapat mong gawin. So, ayan. You just need to do what it is.
needed to be done. Ang pinaka-important dyan is pakinggan mo ang sarili mo. Huwag mong pakinggan yung mga soul ng ibang tao. Yan ang reading ninyo, and I hope I see you in the next reading.